Ay, nagpasya na po yung bata, magbabakot na daw po sila. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. Ay, sabi ko yung ate mo, anak, 3 taon nang nakatigil, hindi namin mapapasok. Ayun ang kinakatakot ko mangyari sa iyo na gaya din natin niya. We lift our hands up and Humingi po ng pasensya. Nakakalungkot lang ding isipin na simula't simula nang dumating tayo dito sa pamilya ni EJ ay alam na natin kung ano yung kanyang pinapangarap. Walang iba kung di ang makapag-aral. Dahil nga sa likod ng kahirapan ay hindi nila talaga ito magagawa. Ngunit nang dumating na nga yung pagkakataon na siya ay makakapag-aral ay tila meron namang mga hadlang para ito ay hindi matuloy. Kagaya na nga lang nang nangyari ngayon. everyone needs someone who cares. If we come together as one. At sa tingin ko naman sa pangyayari na to, ang team naman namin ay ginawa din ang lahat para nang sa ganon ay makatulong din kay EJ at para din nang sa ganon ay matupad yung isa sa kanyang mga pinapangarap, ang makapag-aral. Stand united as one. Magmula sa pagpapa-enroll ni EJ ay talagang nasa likod na niya kami at nakasuporta para sa kanya. Kasi nga isa ang team namin sa naniniwala na si EJ ay makakayanan kung anuman yung haharapin niya sa school na ito. At isa rin kami sa naniniwala na si EJ ay may mararating sa buhay, lalong lalo na nakita namin sa kanya kung gaano siya kapursigido noong mga araw na nagsisimula pa lang kami sa pag-vlog sa kanya. Hanggang sa pag-aasikaso at paghahanap ng kanyang matitirhan ay talagang nandito kami para lang nang sa ganon ay maramdaman ni EJ na talagang tuloy na tuloy ang kanyang pag-aaral. Sobra pa naman ang pagka-proud ko sa team namin kasi nga nasabi ko na dito sa Calabarzon ay meron na kaming mapag-aaral sa tulong na rin ng sponsor dahil nga alam ko na darating ang araw na ito ay isa sa ipagmamalaki namin si EJ kapag nagawa na niyang makapagtapos sa kanyang gusto na kurso na pagsisiman. Kaso nga lang nung mga time na nagsisimula na siya sa pag-aaral may mga hadlang na hindi inaasahan. Nawala lang kami ng halos 2 linggo ay ganito na yung nadat na namin dito kay EJ. Kaya nga ito yung sinasabi ko noon pa man na mahirap kapag ka hindi mo talaga namomonitor ng maayos o may mga biglaang pangyayari na mawawala ka sa benepisyari mo. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Kaya't nang dahil nga sa mga pangyayari na ito ay hindi pa kami ulit nakakabisita dito kala EJ. Kaya nga ngayong araw ay nagdesisyon ng aming team dahil may liwanag pa naman ay pagdesisyon na namin na pumunta dito kala EJ. Even in the darkest times you give me hope. So I lean on you when I'm lost my way. I keep holding on for a better day. I lean on you when Oo nga pala, isa sa dahilan kung bakit din kami pumunta dito ay para alamin kung ano na ba yung magiging final decision dahil nagbabaka sakali kami na baka hindi pa naman huli ang lahat para kay EJ. in times that are changing and when hope is fading, I know I can turn to your embrace. 'Cause there's so much beauty under your head. At nang dumating nga kami dito ay wala si EJ dito. Kaya yung kapatid naman niya agad-agad na pinuntahan siya para nang sa ganun nga ay makausap namin. At hindi namin din inaasahan na ganito ang mangyayari sa mga magiging pag-uusap namin. Bagong lahat, kamusta muna po kayo?
Ay, okay naman po, sir. Ayos naman. O, kanina po habang wala po kayo, nakausap ko po si EJ. Apo. At ang sabi nga po niya ay tinatamad na daw po kasi siya. Ay, wala po akong magagawa, sir. Napangayos siya naman po yung napangaralan ko. Talagang, Bakit po sa tingin niyo, ano pong naging reason bakit tinamad po si EJ? gawa nga po nung Nung pagkatuloy nung ano niya. Ibig sabihin po ba sa madaling salita? Ay, ano po, sir. Ang binigay po niya sa aking rason, kung siya po ipapasok ng ay maghahabol daw po siya sa mga subject na kukunin niyang kurso ngayon. Yung magiging irregular class daw po mapasukan niya. Sabi po sa akin, nangako naman po na sa sunod daw pong Sa sunod na semestre, taon? talaga siya ipapasok. Sa sunod na taon. So, Nay, ganito kasi, pero sa tingin mo, Nanay, si EJ, gusto niya kaya yung pagiging automotive o Gusto rin ang po. gusto niya talaga ay seaman talaga? Kasi baka possible, baka kaya siya tinatamad. Sinasabi yung tinatamad na siya kasi ang gusto niya talaga pagiging seaman. Pero yun nga kung sabi ko nung dapat ay ang nangyari po pala, humanap na lang kami ng public school na talagang sa amin. Dapat nag-hanap muna kami. Dahil talagang napakahirap po talaga sa Opo. That time po, Nanay, bakit hindi po kayo tumuloy dun sa sinabi ko? Dahil nga, before pa kayo... Ang cellphone ni Utaw, kami po ipaalis na. Ay talaga pong hinahanap pa po namin yung cellphone ni Utaw. Matak po sa tricycle na sinasakyan Kaya natagalan kayo, hindi na kayo Opo, bago po nung ay sabi sa akin, ay sa na lang, sa susunod na taon. Kasi 'di ba nakita naman ng mga viewers natin na kami nag-effort din talaga kami pumunta doon. Pagkasabi niyo na doon, agad-agad 'di ba nagpunta kami doon. Hindi na kami nagsayang ng oras noon. Nagdiretso kami doon kasi nga gusto ko makapasok si EJ. Gusto ko kahit pa paano doon sa second option niya, makapasok siya. Kasi nga wala na naman na tayo magagawa doon sa unang school. Pero ayun nga, hindi ko ina-expect na hindi kayo tumuloy. Wala kasi ako natanggap na message sa inyo. Parang 3 days, 4 days yung nakalipas. Tsaka ako sa inyo nagtanong, sabi ko siguro nakapasok si EJ na. Yun pa yung nasa isip ko. So nagtanong ako, sabi ko, di ba, kamusta yung pagpunta nyo? Sabi nyo nga po di kayo tumuloy. Hindi na kayo tumuloy doon. So wala na po kami doon magagawa na Pero ganito, doon sa school, willing naman sana talaga sila na pahabulin pa si EJ. Kasi 2 weeks pa lang naman daw. Wala pa naman daw sila masyado naging lecture. Kasi nga, more on pa sila ay parang activities. So yun ang sabi nung registrar. Tapos sinabi po nila na kaibigan daw po nila yung registrar doon sa pinanggalingan ni EJ. Malabo daw po talaga magkaroon ng tuition na gano'n. Yun daw pong 100 plus isang taon po yun. Baka po na misunderstood ni EJ. Basta pagkasabi po ni 100,000 nga daw po, sabi ni Utoy. Yun daw po kasing 100,000 mahigit ay isang taon po yun. Kakawawain ang aking sponsor. Naunawaan po siya ng sponsor na Po, ina na ang pera, hindi naman basta kinukuha. Tama po, opo. Talagang napakahirap pinakitain. Sabi ko, pero sabi ko, Utoy, ano kaya kung wala pa si Sir Marcos at alam naman natin ang posisyon niya. Unawa ko. Kung kami kaya muna yung maghanap ng pwedeng malipatan. mautangan. Okay. Sabi, hindi natin kaya yun. Wala tayong pambayad. Sabi ko, ang ko po ay, sabi ko, Utoy, hintay natin. Ay tumawag na po nung gabi na magbaback out daw po siya. Sabi ko, kadaray mo naman, Utoy, mag-back Sumuko. out. Tapos nga po, problema din daw po sa mga gastusin ko din. Sabi ko, gagawin natin para kahit manghirap ako. Ay, nagpasya na po yung bata, yung magbabak out na daw po siya. At sobra daw pong laki ng tuition. Mapakahirap pinangkitain ng pera, talagang. Pero po siya sa akin, talagang papasok siya sa next pong pasukan. Ay, di nga lang daw po yung kukunin na niya talaga yung mababa ng kurso. So ganito guys, kasi yung kasing that time na pumunta kami nga doon sa registrar doon sa school na sinabi nila. Sinabi ko yung totoo talaga. Sabi ko, para kung may problema magkakaroon, hindi na sa huli-huli pa malalaman, tapos kung kailang nandoon na kayo bago sasabihin na, nag-enroll pala kayo sa ganito ganyan, kunin mo nyo muna yung ganito ganyan. Kasi sinabi ko yung totoo. Sabi ko, nanggaling na po kami doon sa school sa Interglobal, kaso nag-back out po sila kasi nga
inaabot daw po yung isang semester 100 plus. Bigla pong natigilan yung registrar dun sa 100 na school. nga po. Na sabi nila, ha? Wala namang ganun. Sabi nila, kaibigan ko lahat ng registrar dun sa Interglobal. 30 plus ang inaabot ng isang semester doon. Ang 100 mahigit ay sa loob ng isang taon. Tapos wala pa daw po yung ibayad yung pagsakay. Sabi ko, yun naman utay nasa pag-uusap. Opo. Ay para pong ang bata ay natakot siguro sa laki. Nag-isip siya na kawan. Tapos naawa nga doon sa bibigay. Opo. So, kaya nga sabi ko din, tatanungin ko yung sponsor kung ano yung plano niya. So, Sabi po ni Utay na ibalik mo na muna kaya yung pera kay Sir Marcos. sabi ko nga po ano yung plano niya. Sabi naman po niya kung ano yung decision ni EJ kung susunod na taon. Nandito lang naman po kami. Ano? Sabi nga po ng panganay ko, Utay kasayang kung ako magkaroon ng gayaan. Sayang Utay. Pinano nga po ng kapatid na Utay, tuloy na ikaw. Sayang ikaw Utay pagkakataon na yan. Yung sabi niya po kasi sa akin, tinatamad na daw po siya. Kasi siguro dahil nga din sa, alam mo yun, kapag gusto mo din kasi isang bagay tapos alam mo biglang ganun, parang mawawalan Ano ka sa ng kanya? gana, parang ganun. Atin Utay pag tulong-tulungan, ay wala nagbabakot po ako na sabi ko naku tawarin ka. Ay sabi ko yung ate mo anak, 3 taon nang nakatigil, hindi namin mapapasok. Ayun ang kinakatakot ko mangyari sa iyo na gaya din natin niya. Tsaka iniisip ko po kasi kay EJ, siya po kasi yung lalaki. Tsaka nang hinayang din kami ng sponsor. Usap po kami sa tawag, nang hinayang po kami sa taon. Itong lilipas na naman na taon. Ako kami naman, concern lang din kami kay kay EJ, kaya din kami nagsupursige sana makalipat po siya ng school. Kaya kami that time nga may schedule pa kami pero kinansel ko na, sabi ko diretso na tayo dun para baka makahabol pa si EJ. Sayang naman yung taon. Kung ilang taon lang yun, di. Sabi ko, saglit lang yung 2 taon Utay. Opo. Kasi di ba 2 taon yun? Yung sa automotive? Opo. Kung saglit lang. Tas Kung matapos mo to sa 1 taon na lang, tapos ka na agad. Sabi ko sa akin naman si Rick, isa lang makatapos lang kahit kami hindi tulungan maiba lang ang buhay niya. Siya nga po na, yun nga din po ang iniisip namin. Tagal po namin nag-usap ng sponsor niya kahapon at sabi ko ano po pwede natin gawin. Nakareceive po ako ng message sa mama niya na ayaw na daw po talaga ni EJ sa susunod na lang daw po na taon. Sabi nga po ng sponsor, naunawaan ko yung sabi niya na naawa din sa sponsor kung ganun nga kalaki. Pero yung nga daw po yung dun sa second option ay pwede naman daw sanang ituloy at pumayag nga yung school pero hindi nga po nagtuloy. Sabi niya wala na akong magagawa pag yung mismo may katawan na yung ayaw. Sabi niya pinaparating ko lang din po sa inyo yung sinasabi po ng sponsor. Anawa naman po namin yung nangyayari sa inyo kaya hindi ako Utay yun ay Opo, kung that time wala po kami naging problema na ganun. Focus po talaga din kami kay EJ noon. Kaso nga lang nagkaroon ng ganun. Emergency Madami din po ako noon na hindi naasikaso talaga, napabayaan. Kasi syempre, nanay ko po ba gayon. Kaya kailangan ko din siyang fokusan that time. Kahit walang tulog, araw-araw walang tulog. Naranasan ko na po yan sir nung wala yung aking ama. Opo. Alam niyo po yun, di ba? Ang sakripisyo ng ganyan. Kaya nga sabi ko, kung maaari, nung pagkalibing pa lang ng nanay ko, gusto ko na dito bumalik. Kasi alam kong yung mga tinutulungan dito, kagaya ni EJ, alam kong pumapasok. Kailangan niya namang allowance sa mga panggastos. Kaya sabi ko balik na tayo kaagad-agad kahit na hindi na nga kami nag-ano dun sa mga ikasyam na araw ba yung mga ganun. Apo, meron na Wala po. na, hindi na kami nag-ano dun kasi nga iniisip ko yung mga tinutulungan dito kawawa naman sila na nag-aantay sa amin. Sige po na ganun na lang. Basta anytime magsabi lang po kayo ha. At alam po namin na hindi kayo ay mabuting tao po. Kayo lahat sa pamilya ninyo mabait po kayo. Kaya anytime magsabi lang si EJ ha. Nandito lang naman po kami at ang sponsor ha. Nanay, siya din naman po nagsabi. Magsabi lang daw po kayo. Wala pong problema. Okay, mahiya. Magsabi lang kayo kay Marcos. Gusto na daw po ni EJ ulit mag-school. Yun lang. Simpleng chat lang ng ganun. Ay amin lang pong inayaan at nagdesisyon na po siya. Pero kung sa amin po ay talagang gusto namin siya pumasok. Tsaka po na kami din naman. Gusto din namin. Sabi po ng mister ko, kaya naman na natin yung may katawan ng ayaw. Yun. Ganun din po sabi ng sponsor kapag yung may katawan Hindi kapag nakapag-isip-isip. Sabi ko, ang ate mo hanggang ngayon, wala. Pumasok pa ang ate mo. Nawala ng duty ng McDo, hindi rin nakatuloy. At
Sabi na kung tumuloy ako ng pagpasok, walang pang-tuition, mawawalan ako ng trabaho sa McDo. Eh, saan ako kukuha? Nag-back out din po yung isa. Kaya sabi ko, Utoy, ay, ang ate mo, 3 taon ng hinto. Nagkatatlo pa kayo. Dahil yung isa hinto rin. So, Hindi, kuhanin mo lang paano? tira. Mag-ano na lang tayo kay, EJ, paano? Basta magsabi ka sa mama mo kung anong buwan ba ang pasokan sa susunod na taon para alam namin. Hindi ko po alam ang college siya, wala ko lang po yung high school. Pero dito nitong nakaraan na nagpa-enroll tayo, anong pasukan yun? Anong buwan yun? July 14 po. July, tama no? July. Okay, so paano EJ? Ikaw naman na nagdesisyon yan, ha? Basta kami, alam mo naman, kung di lang nagkataon din na ganun, talagang nandito kami para sa iyo. Kasi gusto namin matupad mo yung pangarap mo that time, eh. Diba? Nakita ko naman kung gaano ka ka-deserving din na tulungan. Nakita ko kung gaano ka kasipag, nakita ko kung gaano ka kabait. Naisipan mo nga yung sponsor na may hirapan kung gano'n, eh. Di ba? Kaya mabuti yung tao, bumilib pa rin nga sa yung sponsor kahit na gano'n. Yun nga lang, nanghinayang kami sa taon. Sa taon na ito nalilipas. Kaya mo na, siguro naguguluhan ka lang ngayon. Pag-isipan mo mabuti, ha? Pero yung automotive, gusto mo talaga yun din. Ha? May isang oras. Sana tinuloy mo na lang kung kailang nandito na kami, oh. Kung kailang anytime magsabi ka lang sa amin, makaka-response na agad kami kasi wala na kaming problema ngayon. Hindi kagaya nung nakaraan na talaga nagkaroon kami ng problema. Anong gusto mo na lang sabihin sa sponsor? Division. Naka-ready pa rin sila na magsabi ka lang daw. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Humingi po ako ng pasensya. Hayaan mo na. Basta ganito na lang, ma'am. Nag-usap naman kami. Kayo sa inyo din po nang galing na anytime magsabi lang si EJ ay nandito lang po tayo. Basta sabi ko nga kay nanay, isang simpleng chat lang na Marcos gusto nang pumasok ni EJ ay dadating at dadating po kagad kami para asikasuhin. So umihingi lang din kami ng paumanhin kay EJ that time na yung nga nasa Bicol kami. Sabi naman nanay na unawaan nila kami kasi nga that time talaga sobrang alam mo yung gulong-gulo kami. Talagang wala na nga ako sa wisyo na mag-vlog that time. Pinipilit ko lang din talaga magpa-edit kay JM para hindi mo pabayaan yung channel. Kaya sobrang hirap din kasi ng pinagdaanan namin. Pero yun nga, kung kailan sana nandito na tayo, tsaka naman nag-decision si EJ ng ganito. So 2 years yun yung automotive. Ngayon kung matapos siya sana, 1 taon na lang kasi graduate na siya. Pwede na siyang pumasok kung saan, pwede siyang mag-business, pwede sa ibang bansa. Napakalaki na sahod ng ganito sa ibang bansa, sa Middle East lalo na, ng automotive, di ba? Okay, so paano ba? Ano bang gagawin natin, EJ? Pero wala ka namang tampo sa amin. Baka may tampo sa amin? Wala po. Wala? Hindi nga. Wala po. Baka meron. Hindi na ganun meron. Ha? Wala po. Wala? Okay, sige. So, yun. Guys, alam ko maraming malulungkot dito kasi alam ko lahat kayo gusto nyo magpasok si EJ. Kami din naman, ganun din naman. Pati sponsor, ganun din talaga. Chat ko, kausap ko siya, tagal na magkausap nga kagabi talaga. Sabi niya, sayang naman, sabi niya ganun, kung hindi siya papasok. Pinaalam ko na agad, nung na-receive ko yung message kagabi, pinaalam ko na agad na ganun na yung decision ni EJ. Okay, sige, tuloy lang buhay, ha? Magsabi ka lang, ha? Kahit na may ganito nangyari, huwag kang mahihiya, ha? Kasi, basta't kami, una-una nangako sa aming sponsor at pinahatid namin sa'yo na magsabi ka lang daw, ha? Basta anytime makaisip ka, gusto ko na pong pumasok, gusto ko na pong mag-aral, buo na yung decision ko, ganito, ganyan. Patuloy na po ako. Pupunta kami dito. Kaya po patokin din mo ng baka po akong maghabol. Maghabol ng leksyon. Magkakaroon ka ng gap, ganun. Natanong ko naman yun doon, kaya nga kita pinipilit pumasok. Kasi natanong ko naman sabi na more on activities sila nung mga nakaraang week. So halos 1 linggo pa lang din yung nagiging nila. Naumpisahan daw sila ng puro activities. Kaya almost 1 week pa lang yung naging lesson. Kaya mo yun sana. Binigyan lang tayo nung time na yun, kinabukasan. Yun lang yung ibinigay sa atin para magpa-enroll ka sana. Baka hindi na tayo tanggapin ngayon kasi ilang araw na ilang lipas. Nakala ko talaga nagpa-enroll na kayo.
Sabi ko nga kontakin ko si nanay. Yung pagpunta ko sa nanay kagabi, kung nagsabi po kayo nakapagpa-enroll, napunta kami dito para asikasuhin naman yung doon ni EJ, yung pagtitirhan niya. Pupunta nga po kami, nagpatak mo cellphone niya, nang Nalaglag. pabalik. Kaya pala. Kaya hindi po kami makaano sa Tinignan ko kasi yung location namin. Nag-ikot-ikot kami doon. Sabi namin, hindi pwede si EJ mag-uwian ng layo. Kaya sabi ko, hanap tayo dito ng pwedeng matira ni EJ. Kaya po kayo hindi na hindi nung may balik ko hapon na nabukasan na po. Opo. Pinagawa pa po namin sa bayan. Kaya pala. Nakiusap kasi ako doon, EJ, nasabi ko, kapag po ba nagpa-enroll bukas, pwede nyo po ba kami mabigyan ng ilang araw para po maghahanap pa kami ng titirhan, maglilipat pa ng gamit, mamimili pa ng kung ano po yung kailangan dito sa school ninyo. Pumayag naman yung school, basta't sabi nga, pumunta ka doon kinabukasan at dali mo yung credential. Ano yung credential? Meron ba kayo? Pinangahawakan galing sa ano? Meron. Ay, sabi po nun din, dahil ng bata daw po hindi naman naka 1 week, ang credential po na record na ay doon pa rin kukuhanin sa senior high na Sa senior high pa rin, hindi na doon sa school na yun. Okay. Walang isang linggo ay. Isang linggo. Kung isang linggo daw po. Sa kanila naman gagaling yung credential. Okay. So, ganun pala yung nangyari. Yun lang naman yung pinadadala. Sabi nga, dalhin nyo yung credential galing doon sa school. Tapos, samahan mo kung maaari. Pero sabi ko nga, kung di ka po masamahan, baka pwede pong tanggapin nyo sila. Sabihin lang po nila na kami nagpunta dito. Sige na daw. Sabi ko, bigyan nyo kaming ilang araw. Hanap kaming titirhan. Lilipat ganyan. Marami pa kasing kailangan gawin. Pumayag naman. Basta nga daw magpa-enroll kayo kinabukasan. Para makahabol ka daw. Okay, so gano'n na lang. Pero okay pa rin ba sa inyo bibisita ako dito? Para kahit paano makapagbigay din kami ng suporta din sa'yo. Okay ba? Opo. Pwede pa rin. Tanggap pa rin kami dito? Ayaw po. Tanggap pa din daw tayo dito. So okay, sige. Pumunta tayo dito para makapag-abot-abot pa rin tayo kala EJ ng tulong at paano. So yun, dire-diretso siguro ang gagawin ni EJ ngayon. Tuloy yung buhay sa pangingisda. Yan ang gagawin mo. Hindi mo sinabi. Tanong mo lang, bali. Ay, pa sinabi. Mabilis lang naman ang buwan. Malay mo, next year makapag-isip ka na kung ano talagang gusto mo. Okay, sige. Salamat sa lahat. Kita lang tayo dun sa labas. We will never work this out. I can feel it deep inside. So, good morning sa lahat ng mga manood natin. Muli po, nakita nyo naman sa naging vlog natin kay EJ na nagulat din ako sa mga nangyari. So, nandito tayo ngayon para magbigay ng konting opinion para dito sa nangyari. So, hindi ko in-expect na hindi sila talaga tumuloy sa kanyang pag-aaral. So, in-expect ko kasi that time na desidido sila na papuntahin tayo doon sa school. Nakita nyo naman na sinabi nila na baka pwede pa nga na makahabol doon sa school at gusto nga nila magpa-enroll doon as a second option, di ba? So, kami naman ng team, nakita nyo naman, ginawa namin yung best namin para makabawi din kay AJ doon sa time na wala kami dito. So, yun yung naisipan namin na makabawi tayo, na tayo ay mag-effort para pumunta doon sa second option na gusto ni EJ na mapasukan. So, on the spot, that time, cancel kami ng ibang mission. Nagdumiretso kami doon sa school na sinasabi niya kasi nagantay pa kami ng oras para lang makapag-inquire kung pwede pa. Tapos nakiusap nga tayo talaga doon. Totoo, nakiusap tayo sa admin na baka pwedeng pahabulin. Dahil sabi nga nila 2 weeks na. So sabi ko baka pwede pa mapagbigyan si EJ. At sinabi nga nila na, sige, total, yan, tumutulong kayo sa ganyan. So, sige, papuntahin mo dito by tomorrow, magdala lang ng requirements. And then, okay na. Pwede na siya magsimula. So, sabi ko, okay, ayos. Kasi yung second option, mapupuntahan pa rin ni EJ. So, nag-expect ako that time na pag sabi ko sa kanilang bukas na bukas, pumunta na po kayo doon. Sabihin nyo lang na kayo po yung tinutulungan ng vlogger at i-assist po nila kayo. So, that time, wala na ako response na na-receive. Kala ko okay na. So, punta sila. So yun nga lang, hindi ko inaasahan na kaya pala sa 4 na araw or 3 araw na yun na hindi ako nakaka-receive ng response galing sa kanila or ng update. Kala ko okay na, kala ko nagpapasok na si EJ, sabi kong ganyan. So kaya kami pumunta doon para sana kaya sana kami pupunta kinabukasan, kaya ako tumawag para magpaabot tayo ng mga pangangailangan ni EJ at asikasuhin yung kanyang
titirhan, ganyan, di ba? Kasi naghingi nga tayo ng allowance dun sa school para makapag-asikaso. So, yun, nagulat talaga ako nung pagtawag ko na sabi ko, kumusta? Mag-i-start na ba? Sabi nga ay hindi na daw nga tutuloy. So, nalungkot ako. Pati ang sponsor talaga, totoo, nalungkot ng sobra dahil nga sa naging decision nila yun na yun. At sabi nga ng sponsor, kahit anong pilit natin, Marcos, kapag kayo mismo katawanan nung tinutulungan natin ng ayaw, wala na tayong magagawa dyan. Kaya sabi ko, okay, pupuntahan ko na lang din. At ayun nga, sa pagpunta natin, nakita nyo naman sa video na umiyak si EJ dahil din siguro may kasama ding, alam mo yun, nahiya din si sponsor. At umiyak din dahil, alam mo yun, yung pangarap niya na makapag-aral this year ay hindi nga nangyari dahil nga sa mga ganyang biglaan din na decision. Although pinilit daw talaga siya ng parents niya, pati maging kapatid. Sinabihan na nga siya ng kapatid na babae na sinasayang mo, kung ako lang may opportunity na ganyan, di ko sasayangin yan. So, hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa isip ni EJ, bakit niya ginawa yung decision na yun, o bakit siya gumawa ng isang decision na gano'n, na talagang panghihinayangan ng marami. Kasi sayang yung taon, guys. 2 years lang ang automotive. Pwede na siya mag-ibang bansa, di ba? Hindi lang naman sa dagat may buhay. So, kung ano yung pangarap niya. Marami din naman oportunidad sa land base, di ba? Like abroad, malaki din naman kinikita ng automotive doon, di ba? Like pag nakaipon ka na doon, mag-open ka ng business sa Pinas, may negosyo ka na. Alam mo yung negosyo mo, di ba? Yun lang naman yun, ganun lang naman yun. Hindi lang dapat laging may first option na kapag hindi nangyari. Parang kay AJ nakita ko, guys, hindi nangyari yung first option niya, na ano na siya na kumbaga na dismaya na kaagad, di ba? Sabi ng mama niya, ang dali mong sumuko, ang dali mong sukuan yung mga bagay-bagay. So, yun lang naman. Pero sa ugali nila, guys, wala akong masasabi. Napakababait ng kanyang magulang, napakabait din naman ni EJ. Every time na pupunta kami doon, nandiyan ang ipaghahain kami ng pagkain, merienda. Appreciation namin sa mga bagay na yun na ginagawa. Appreciated namin yun. At ayun lang. So, guys, sa lahat na nagmahal din kay EJ, salamat sa inyo lahat. At wala na po tayong magagawa kung siya ay umayaw na. Pagbigyan na lang po natin sa kanyang kagustuhan. At sana may mahanap pa tayo na pwedeng scholar, kasi alam ko nandiyan lang naman din ang mga tutulong sa atin para makapagpa-aral. Ayan. So, muli, maraming salamat sa lahat ng nanood, sa mga naging vlog sa kanila, sa vlog ngayon. Salamat sa suporta, sa like, comments, and share ninyo. Maraming salamat. At hindi ko lang sure, guys, kung kailan ulit tayo pwedeng makabalik kala EJ. Pero sabi ko nga, kung papayagan pa rin nila tayo, bibisita tayo para magpaabot pa din ng kunting tulong para sa kanilang pamumuhay. Okay? So, muli, salamat sa family ni EJ, sa lahat ng kabutihan na pinakita nyo rin sa amin. From the beginning pa lang, talagang yung pagsalubong sa amin, grabe. Pinaghain nyo kaagad kami. At sa inyo lang namin din, isa kayo sa first time namin ma-experience ng ganon. Kaya salamat sa inyo. Napakababuti yung tao. Kaya naniniwala ako kay EJ yung opportunity, kung di ngayon, siguro tama siya. By next year, nandiyan na yung final decision niya para sa gusto niyo talaga. Yun lang, at maraming salamat. Hindi Marcos TV Channel, Commander ni Marcos. Team Marcos, supportahan niyo po kami. At God bless sa lahat, maging sa sponsor and viewers. God bless po. At oo nga pala, dahil hindi rin naman talaga mapagsamantala ang pamilya ni EJ, ay nagdesisyon din ang kanilang pamilya na ibalik sa atin kung ano man yun na ibigay na pang tuition niya. Para nga daw nang sa ganon, kapag ka mag-aaral na lang si EJ, ay meron din siyang magagamit. Dito pa lang sa ginawa nila na ganito ay makikita na natin yung kabutihan din nila sa pagiging tao.